Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Ano po masasabi ninyo? Sa loob ng 11 araw, merong 125 million ang Office of the Vice President para sa kanyang confidential fund in cash. Mga general, Tama po. ng mga sosyal na kriminal Tama po. na kritikal. Number 4, sa loob ng 11 araw, inastos ng Office of the Vice President itong 125 in 11 days pumapatak more than 11 million per day sa computation. Magastos na bakasyon. Tama po. Paano na-a-afford? On the average. Yeah. Lahat ng yan ay sa kabila na. Gusto mo sagutin ko, ma'am? Sinimulan ito sa paggastos sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP sa loob ng 11 araw noong 2022. Hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. So if you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit, bakit mo ako kinu-crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse? Bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. I remind also our Yes, ma'am. first persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, base sa dokumentong galing sa Commission on Audit, mula sa halagang ito, 73 million pesos ang na-disallow ng COA dahil hindi nakapagpasa ang OVP ng ilang dokumentong patunay na tagumpay ang information gathering o surveillance activities para sa mga pabuya at bayad, pag-charge sa confidential funds ng bayad sa mesa, upuan, desktop, computers at printers, at hindi pagsumite ng revised accomplishment report sa Office of the President, Senate President at House Speaker. The budget for the 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. I do not understand. Bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat? Dinadivert ang usapan sa ating budget hearing at hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Sinigundahan naman ng kaalyado ng Vice Presidente na si Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang punto ni Duterte. In the beginning, it was settled that the issue would be the 2025 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. So that issue has already been, to my mind, for purposes of the budget hearing, laid to rest. Of course, we know that yung pong pondo ng 2023 ay, of course, pwede pa rin maging continuing
appropriation hanggang 2024. It's a big amount of money. I believe we owe it to the people. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing and unfinished audit. Confidential funds, we are in good faith of using that and goodwill namin na napapadali yung trabaho pero pwede siyang hindi gamitin ng Office of the Vice President. I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversations regarding each impeachment proceedings against me. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million na pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Hindi na naman sumipot si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng plenaryo ngayong araw hinggil sa mahigit 900 million pesos na proposed budget ng OVP sa 2026. Rin ng ilan sa bumotong no ang pagbawas sa budget ng Office of the Vice President. The reduction of the Office of the Vice President's budget to 733.2 million, reverting to its 2025 level, disregards the real and tangible work done on the ground. Naliliita na ang ilang senador sa 902 million pesos na proposed budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Mungkahi ng ilan, humugot sa pondo ng Senado para idagdag sa OVP budget. Wala pang 5 minuto ay ipinasa sa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukalang 889 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Ano po masasabi ninyo? Humiling ng 20 million pesos ang Office of the Vice President para sa budget nito sa biyahe sa taong 2026.